Hello, magandang araw sa inyo, Section Makabayan. Maaari ba kayong tumayo? Saira, pumunta sa harapan at maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Iyuko natin ang ating mga ulo at dalhin ang presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito at sa mga biyaya na natanggap namin. Naway gabayan niyo po kami ngayong araw na marami po kami matutunan sa lesson na tatalakayin ng aming guro. Yun lamang po, dinadalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. And maaari nang pumupo. Maraming salamat. Okay, pakitignan niya ang inyong mga paligid kung may mga kalat at pakidampot, pakiayos ang inyong mga upuan. Ayan. Okay na, maaari na kayong umupo. Ayan, so ngayon mag-check muna tayo ng attendance kung sino yung libat sa klase. Ayan, so familiar ba kayo sa kantang Watermelon, Watermelon, Papaya? Familiar ba kayo yung last? Okay, pero papalitan natin ng lyrics. Pag sinabi kong nasan na si Jackie, nasan na si Jackie, ang isasagot niya pag nandito ay nandito, nandito, nandito si Jackie, nandito si Jackie, nandito, nandito. Pag wala naman si Jackie, ang isasagot ay, pag sinabi kong nasan na si Jackie, nasan na si Jackie, anong isasagot? Wala dito, wala dito, wala dito si Jackie, wala dito si Jackie, wala dito, wala dito. Okay ba? Naintindihan po ba? Opo, Okay. Okay, so una, nasan na si Jackie? Nasan na si Jackie? Nandito, nandito, nandito si Jackie, nandito si Jackie, nandito. Okay, Nandito. present si Jackie. Sunod naman ay, nasan na si Syra? Nasan na si Syra? Nandito, nandito, nandito si Syra, nandito si Syra, nandito, nandito. Okay, present si Syra. At ang panghuli ay si Shine. Okay, so nasan na si Shine? Nasan na si Shine? Nandito, Pakilakasan niya para walang buhay ang grade 4 na nandito kabayan. si Sunshine, nandito si Sunshine, nandito, nandito. Okay, natutuwa naman si Teacher Tin at ang sisipag ninyo lahat kayo ay present. Bigyan nga ng tatlong bagsak ang mga sarili. Okay, mahusay. Ngayon naman, may makita kayong tatlong larawan sa ating harapan. Ano mapapansin niyo sa larawan? Maaari magtaas? Jackie? Mga kultura po ng Pilipino. Mahusay, mga kultura ng Pilipino. May kita ninyo sa larawan na ito ay patungkol sa kultura. Ano yung mga ginagawa nila? Yung unang larawan po, teacher, nagmamano po. Mahusay, nagmamano. Nagmamano ba kayo sa mga lolo't lola ninyo? Opo. Okay, ayan. Isa yan sa tradisyon at kultura nating mga Pilipino na nagmamano sa mas nakakatanda. So, itong larawan na ito ay patungkol sa kultura. Ano ba'y pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig nyo ang salitang kultura? Teacher, mga nakakasanayan pong gawin ng mga tao. Okay, mahusay. So, ang kultura ay isang paraan ng pamumuhay ng mga tao na nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, may kita rin ito sa sining, musika, sistema ng pamahalaan, o sistema ng edukasyon. So, sinabi ko kanina na ang kultura ay paraan ng pamumuhay ng mga tao na nagpapakita ng kaugalian at tradisyon. Kaya makita nyo sa picture na nakalagay dito yung kaugalian ng mga Pilipino at tradisyon dahil ayan ay pasok sa salitang kultura. Naintindihan po ba? Opo. Okay. Ayan, so para sa ating pagbabalik-aral, kita nyo ba? Anong panuto? Pakibasa. Pumili ng isang pinto at sagutin ang katanungan na lalabas dito. Okay, so ang sinabi ay, pipili kayo ng isang pinto at sasagutin ninyo yung katanungan na lalabas dito. Handa na ba kayo? Opo. Okay, mahusay. So, sino ang nais na sumagot? Jackie? Gusto ko po ng yung pinto na color green. Okay, tignan na natin. Ayan. So, pakibasa ang katanungan. Sino ang pangunahing tauhan sa pananakop ng Espanya? Okay. Sa pagkakaalala ko po, siya po ay si Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan. Tignan nga natin kung tama ang iyong sagot. Ayan, mahusay. Bigyan ng tatlong bagsak. 1, 2, 3.
Next, sino ang nais pumili ng pinto? Jackie? Syra? Gusto ko po yung kulay blue. Color blue. Tignan nga natin. Ayan, pakibasa. Ilang taon sinakop ng Espanya ang Pilipinas? Sa pagkakaalala ko po, 333 years. Okay, so tignan nga natin kung tama ang iyong sagot. Ayan, 333 na taon, mahusay. At ang panghuli, sinong nais sumagot? Okay, Shine. Yung ano po, Tumayo sa purple. harapan at pakibasa ang tanong. Ayan. Ano ang tatlong K na dahilan kung bakit tayo sinakop ng Espanya? Yung isang K po, kapangyarihan, Kapangyarihan, Kristyanismo, Kristyanismo, at ano yung isa? kulong. Oh, di niya daw alam. Sino maaaring tumulong? Ako po, Syra? ano po yung dalawang nabanggit? Dalawa niya nabanggit ay po at Kristyanismo at kapangyarihan. Ano yung pangatlong K? Yung isa po kayamanan. Okay, tignan nga natin kung tama ang sagot ninyong dalawa. Ayan, so ang tatlong K na dahilan kung bakit tayo sinakop ng Espanya ay, pakibasa nga, sabay-sabay. Kayamanan, Kayamanan, karangalan, at Kristyanismo. Okay. So, natutuwa naman si Teacher T na talagang naalala nyo ang ating nakaraang aralin. Ngayon, dadako na tayo sa ating panibagong aralin. Handa na ba kayo? Opo. Ayan, so dahil natandaan nyo ang ating aralin, dadako na tayo sa story time. Sino mahilig sa story or kwento? Ako po. Okay, great. Ngayon, meron akong ikukwento sa inyo, pero makinig kayong mabuti dahil mamaya ay may tatanong si teacher. Okay po ba yon? Opo. Okay. So ito ay si Athena, A2 class. Ayan. So paborito niyang asignatura ang araling panlipunan at siya ngayon ay nasa ika-4 na baitang kagaya ninyo. Mahilig siyang mag-aral patungkol sa mga kasaysayan. At kanina pumasok siya sa paaralan. Pero pag uwi niya ay malungkot na siya. Gusto niyo bang malaman kung bakit malungkot si Athena? Opo. Okay. May idea ba kayo bakit kaya malungkot si Athena? Baka po napaaway. Okay, so salamat. Pero ang kasagutan kung bakit naging malungkot si Athena ay dahil hindi niya alam yung isasagot niya sa kanyang takdang aralin. Alam niyo ba kung para sa kung ano yung takdang aralin niya? Hindi po. Okay, so sasabihin ni Teacher Tim, ang kanyang takdang aralin ay patungkol sa pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Kailangan niyang ilista kung ano ba yung mga nabagong kultura sa Pilipinas dahil sa pananakop ng Espanyol. Okay, naintindihan ko ba yung kwento? Opo. Okay, so malungkot si Athena, no? Maaari ba natin siyang tulungan? Opo. Okay, so tulungan natin si Athena para siya ay Maging masaya. okay, maging masaya. Kayo ba natutuwa ba kayo or nagiging masaya ba kayo pag hindi nyo alam yung assignment nyo pero may tutulong sa inyo? Opo. Okay. So, kanina may sinabi akong mga katanungan at ito ang mga katanungan. Una, sino ang pangunahing tauhan? Jackie? Si Athena A2 class po. Mahusay. Pangalawa, ano ang paboritong asignatura ni Athena? Shine? Araling panlipunan po. Mahusay, araling panlipunan. Pero bakit kaya malungkot si Athena base sa kwento? Shine? Kayo. Hindi niya po masagutan yung asignatura po nila. Okay, so hindi niya masagutan yung kanyang assignment kaya siya malungkot. Pero tungkol saan ba yung kanyang takdang aralin? Tungkol po sa mga pagbabago ng kultura sa panahon ng kolonyalismo. Okay, ano yung base sa kwento, ano yung kailangan gawin ni Athena? Maglista po ng mga pagbabago na nangyari. Okay, mahusay. So, ang kailangan ni Athena ay mailista niya yung mga nabagong kultura sa Pilipinas. Ngayon, base sa kwento, ano sa tingin ninyo magiging aralin para sa araw na ito? Tungkol po sa pagbabago, ay sa mga kultura po ng mga Pilipino. Okay, tungkol sa mga kultura. So, tignan nga natin. Ayan, so para sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay ang pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Pakibasa nga po ang ating aralin para sa araw na ito ng sabay-sabay. Pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol.
Ayan, so para sa ating layunin, okay, so pagkatapos ng aralin na ito, ang mga mag-aaral o kayo ay inaasahan na una, pakibasa, Shine. Natutukoy ang pagbabagong kultural ng mga Pilipino sa panahon ng Espanya. Number 2. May paliliwanag ang kahalagahan ng impluwensya ng pananakop ng mga Espanyol sa kultura ng mga katutubong Pilipino. Number 3. Nakagagawa ng poster na nagpapakita sa kahalagahan sa kasalukuyan ng pagbabagong kultura sa ilalim ng Espanyol. Ayan, so ready na ba kayo para sa ating aralin? Opo. Okay, so tutulungan natin si Athena para hindi na siya malungkot. So kailangan niyo makinig na mabuti para matulungan natin si Athena. Okay ba yon? Opo. Okay. Ayan, so ano may kita sa screen? Shopee Mystery Box po. Okay, Shopee Mystery Box. Umorder ba kayo sa online ng Shopee Mystery Box? Opo. Okay, so si Teacher Tina may Shopee Mystery Box din dito. Excited ba kayo? Opo. Okay, so para sa panuto, para sa gagawin natin, magtaas lamang ng inyong kamay at pumunta sa harapan, bubunot kayo ng isang picture dito o larawan at magbabahagi lamang kayo kung ano yung mga naging karanasan ninyo or yung masasabi nyo tungkol sa larawan. Naintindihan po ba? Opo. Okay, so para sa unang picture, sino ang gustong bumunot? Jackie? Okay. Ayan. Sa pangalawang picture naman, sino ang nais bumunot? Okay, tumayo sa harapan. Ayan. Next. Ayan. So, dahil nakabunot na kayo, ngayon, sino ang nakakuha sa unang larawan na ito? Opo. Okay, Jackie. So, maaari na magbahagi? So, sa may simbahan po, kasama ko po yung family ko magsimba, tapos nakikinig po kami sa may ng pare, tsaka yun po, after po nun, yun po yung bonding namin. Banding yung pamilya ang pumunta sa simbahan. Kayo ba ay Katoliko? Opo. Okay, so sumunod naman na picture. Ano masasabi mo sa larawan? Maaari ka na magbahagi? Yung nabunod ko po ay krus. Ito po ay sumisimbolo sa pagiging Katoliko natin. At kadalasan po itong nakikita natin sa simbahan. Okay, so kadalasan na yan ay makita sa simbahan. So, base sa inyong mga kwento ay kayo pala ay mga Katoliko. Si Shine din ba Katoliko? Opo. Okay, so kayo pala halos lahat dito ay Katoliko. So, maaari na umupo. Maraming salamat. Ayan, so itong mga picture na to ay sumisimbolo sa pagiging Kristyanismo at sinabi natin kanina na Kristyanismo ang isa sa dahilan ng pananakop ng Espanya. Natatandaan ba? Di ba tatlo yung K na yon at ito ang isa sa letter K na dahilan ng Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Ano nga ulit dalawang K na natitira? Karangalan po at kayamanan. Okay, karangalan at kayamanan. So ito yung isa sa dahilan din ng pananakop ng Espanya, ang Kristyanismo. Layunin nilang ipalaganap sa bansang Pilipinas ang pamumuhay na Kristyanismo. Okay, next. Ayan, so Kristyanismo. So sa huling bahagi ng ika-16 na siglo, maraming aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino ang kinakitaan ng bahid ng kulturang Espanyol. Malaki ang impluwensya ng Kristyanismo sa mga pagbabagong naganap sa kulturang Pilipino. Okay? So makikita natin na yung Kristyanismo, yung isa talaga sa dahilan ng nag-ugat sa mga nabagong kultura sa Pilipinas. Mapapansin niyo na ang dami nating gawain na patungkol sa kulturang Pilipino na nakaugat sa pagiging Kristyanismo o sa relihiyong Katoliko. Okay, next. Ayan. Ngayon, handa na ba kayong alamin kung ano yung mga nabago sa ating kultura dahil sa Kristyanismo o pananakop ng Espanyol? Opo. Okay. So ngayon, para matulungan natin si Athena na alamin at aralin natin yung mga pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismo ng Espanyol, di ba? Sabi kanina, ililista natin yung mga
kulturang nabago sa Pilipinas. Yun yung assignment ni Athena. Ngayon, maaari na ba natin siyang tulungan? Okay, so matutulungan natin si Athena sa tulong ng pakibasa. Puno ng kultura. Okay, so meron ditong puno si Teacher Tin. Ayan. So ang gagawin nyo lamang ay bubunot kayo ng isang prutas. No? So bawat grupo ay magkakahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ayan. So para sa bawat grupo, magkakaroon kayo ng isang representative. O, ilang representative nga muli? Isa po. Okay, so magkakaroon ng isang representative. Ang representative ay pupunta sa harapan at bubunot ng isang prutas. Pagkatapos bumunot ng isang prutas, si representative ay babalik sa kanyang mga kagrupo upang mag-usap-usap para sa bibigyan kayo ng 5 minuto upang mag-usap-usap at pagkatapos ng 5 minuto kayo ay muling tatayo sa harapan upang magbahagi ng mga inyong naging karanasan ukol sa makikita ninyong larawan sa likod ng mga prutas na ito. Naintindihan po ba? Opo. Ilang minuto nga uli? 5 po. Okay, ano nga muli ang inyong gagawin? Pipitas po na prutas. Okay, tapos Pag tatayo sa harapan pagkatapos pumitas ng prutas at magbabahagi kayo ng inyong mga naging karanasan tungkol sa larawan na nasa likod nitong prutas. Okay po ba? Naintindihan po ba? Opo. Hindi ko marinig na maayos? Opo. Okay, so para sa unang grupo, sino ang representative? Jackie? Ayan. Okay, so maaari nang umupo. Para sa ikalawang grupo, ayan, para sa ikatlong grupo, bumunot ng representative. Ayan, para sa ika-4 na grupo, ayan, nakita niyo na ba yung mga picture sa likod ng apple na napitas ninyo? Opo. Okay. So ngayon naman class, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Ayan, so ang 5 minuto ay natapos na. Handa na ba ang bawat grupo? Opo. Okay. So para sa unang grupo, para sa unang larawan, sino ang nakakuha dito? Maaari nang tumayo? Po, teacher. Okay, so maaari na magbahagi. So, sa unang larawan, nung ako po ay mga 6 years old po siguro yun, natutunan ko po mag-umpisan sa simbahan at sabihin yung mga kasalanan ko po sa pari, tapos humingi po ng tawad sa Diyos at sa pari. At saka sa may pangalawa naman po na larawan, naalala ko lang po yung picture ko nung pinakita po sa akin ng aking mga magulang, yung habang ako po ay binibinyagan, umiiyak din po ako. Tapos sa may pangatlo naman po yung nagbibigayan po ng gift tuwing Pasko. So ayun po, ang saya lang, parang nakagawian na po namin na palagi kapag Pasko po, magbigayan po kami or mag-exchange gift po. Tapos dito naman po sa may panghuli, yung pang-4, yung ito pong fiesta. So ayun po, sa fiesta naman po namin, ipinagdiriwang po namin yung minsan po sa may probinsya namin, minsan din sa may sa may lugar lang po namin. Tapos yun po, napakasaya kasi naghahanda po, tsaka sayawan po, yun lang po. Okay, so ang dami naman palang naging karanasan. Maraming salamat ukol sa mga larawan na nakalagay sa likod ng prutas na apple. So una ay, ang nakalagay sa larawan ay pangungumpisal. Ang ikalawa naman ay binyag. So sa pangungumpisal, dito nagsasabi tayo ng mga kasalanan natin sa pari, humihingi tayo ng tawad. At alam nyo ba na ito ay impluwensya sa atin ng Espanyol, ang paghingi ng tawad sa pari o yung tinatawag natin ngayon na pangungumpisal. Yan ay galing sa Espanyol na naging kultura na nating mga Pilipino na hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa pa rin natin. Okay? So next naman ay ang binyag. So ikaw ay para maging ganap na Katoliko ay dumadaan ka sa tradisyon na pagbibinyag. Okay? So lahat ba kayo dito ay nabinyagan? Opo. Okay. So lahat
pala kayo dito ay Katoliko. Sa pangatlong larawan naman, ang sinabi ng unang grupo ay patungkol ito sa Pasko. Okay? So ito ang Pasko ay isa sa pagdiriwang pangrelihiyon na inimpluwensya din sa atin ng Espanyol, no? So pansinin ninyo, ang Pasko ay ipinagdiriwang ng mga Katoliko, no? So yung mga iglesia, wala daw silang Pasko, tama ba? Okay, so kasi sila ay hindi Katoliko. Kasi nung sinakop tayo ng Espanyol, dahil Kristyanismo nga ang isa sa kanilang dahilan, no? Pinalaganap nila sa bansang Pilipinas ang pamumuhay na Kristyanismo. Kaya isa sa naging kultura ng bansang Pilipinas at nakagawian natin ay ang pagbibinyag upang ikaw ay maging ganap na Katoliko. Sa pangatlo naman, ayan, Pasko, may kita natin na masaya yung mga Pilipino, merong mga gifts, may kasama-sama tayo, kumakain tayo sa isang lamesa, no? Tapos, ayan din ay kultura na pinamana o naging impluwensya sa atin ng kolonyalismong Espanyol. Naintindihan po ba? Opo. Okay, so yung ikaapat naman ay yung Pahiyas Festival. Yan, yung mga festival ay galing din sa Espanyol, okay? So ngayon nalalaman nyo na ang Pasko, yung pangumpisal, binyag, Pasko at Fiesta ay galing pala sa mga Espanyol na hanggang sa kasalukuyan ay naging kultura na nating mga Pilipino. Okay, naintindihan po ba? Opo. Okay, so para sa next group, ayan, para sa next group, maaari na magbahagi, pumunta sa harapan. Ayan po. Yung unang picture po, ano po, pasal po siya. Ginagawa po ito na mag-asawa po. Dahil lang po nila isa't isa. Ikaw ba, gusto mo bang ikasal in the future? Opo. Okay, kayo? Crush ko po. Ay, sa crush. Ayun na, taper pa lang kayo. May mga crush na kayo. Crush lang ha. Huwag muna mag-boyfriend. Okay ba yun, class? Okay. So, yung kasal, sino gusto ditong ikasal din? Ayan, halos lahat pala gustong ikasal. Okay, magpatuloy. Tapos yung pangalawang picture po, nagro-rosary po sila, binabanggit po nila yung ama namin, Nabalingong Maria po, nag-pray po sila kay God. Nakakita ka na ba niyan in person, mga tao nag-rosaryo? Nagdadasal po sila pa ulit po. Okay, so maaari nang umupo. Maraming salamat. Okay, so para sa pangalawang grupo, ang nakuha nilang picture ay ang kasal at pagrorosaryo. Ang kasal ay ginagawa ng dalawang nagmamahalan para mag-isang dibdib, di ba? At ito ay impluwensya din sa atin ng Espanyol na hanggang sa ngayon ay ginagawa nating mga Pilipino at hindi lang mga Pilipino. Maraming mga tao naman na ibang lahi na nagpapakasal din syempre. Pero kung titignan natin sa kulturang Pilipinas, no, ang kasal ay galing sa Espanyol. Yan yung naging impluwensya natin, pati itong pagdorosaryo dahil gawain din to ng mga Katoliko at ayan ay galing sa Espanyol dahil gusto nga nilang ipalaganap sa mga Pilipino ang paraan na pamumuhay na nakaugat sa pagiging Christian. Okay, naintindihan po ba? Okay. So mapapansin niyo sa Pilipinas, no, halos 78% ng mga Pilipino ay Katoliko at iyon ay dahil sa mga Espanyol, no, talagang napalaganap nila. Sa tingin niyo, successful ba silang mapalaganap ang Kristyanismo sa Pilipinas? Opo. Okay, tama kasi halos lahat nga tayo ay naging Katoliko. Okay, next. Ayan, para sa ikatlong grupo, maaari na magbahagi. So, yung napunta ko sa akin is yung bahay kubo po, tsaka bahay na bato po. Tapos ito pong mga pagkain. Sa may bahay kubo po, madalas po natin siya makikita sa mga probinsya. Tsaka masarap po dito matulog dahil malamig at maaliwalas. Makikita mo po yung mga kung gaano po ganda yung yung kapaligiran kasi po may po siya, bukas na bukas po talaga siya. Tapos sa may naman po, sa may pagkain naman po, favorite ko po sa mga nakalagay po dito is yung leche flan po kasi matamis po siya tsaka masarap. Okay, mahilig pa lang kumain si Jack. Okay, so last, nabanggit niya kanina na ang ikatlong grupo ay napunta sa kanilang picture ay, pakibanggit nga, bahay kubo, bahay na bato at mga pagkain. Okay, so
Kayo bakla, saan yung mas gustong tumira sa dalawang bahay na ito? Kubo o yung bahay na bato? Sa bahay kubo po. Okay, ang bahay na kubo. So, ano kaya sa tingin niyo sa dalawang picture or sa bahay na kubo or sa bahay na bato? Ano sa kanilang dalawang influensya sa atin na Espanyol? Ano sa tingin ninyo? Bahay na bato po. Okay, bahay na bato. So, bakit kaya? Shine? Dahil po dahil mayaman po sila. Mayaman sila. Ayan, so sagot ng inyong kamag-aral ay kayaman. Mayaman daw yung bansang Espanyol. Kaya ang bahay daw na sa atin ay yung bahay kubo. Okay. So isa sa dahilan bakit kaya bahay kubo ang original na meron sa Pilipinas at ang influensya sa atin na Espanyol ay bahay kubo. Ano kaya ang dahilan? Ano sa tingin ninyo? Dahil po yung Pilipinas po, may mga likas po siya na materyales na galing po sa may kalikasan. Kaya po, mas yung mga bahay or mga kadalasan po natin ginagamit is galing po sa may Okay, galing sa likas na materyales. So, may papansin natin sa dalawang larawan, ang bahay kubo, ayan ay ang talagang original sa Pilipinas. No, original yan sa atin, mga sinaunang Pilipino ay bahay kubo ang ginagamit at ang naging influensya sa atin ng Espanyol ay yung bahay na bato. So, yung bahay kubo ay gawa yan sa likas na materyales o yung kawayan, no? So, marami matatagpuan yan dito sa ating bansang Pilipinas. At ang ikalawang feature naman ay yung bahay na bato na influensya sa atin ng Espanyol. So yung unang palapag niyan ay gawa sa bato at ang ikalawang palapag ay gawa sa matibay na kahoy. Ayan. So next naman, no? Okay, so wait. So dito class, sa dalawang feature na ito, no? Itong bahay kubo, yan ay ginagamit ng mga sinaunang Pilipino at noon pa man, ang mga Pilipino ay tumitira, nilalagay nila yung bahay kubo malapit sa kabundukan, malapit sa mga dagat, ayan. So, kasi, nilalagay nila yun doon upang, ano kaya sa tingin ninyo, bakit yung mga Pilipino noon ay nakatira malapit sa kabundukan, malapit sa mga tabing dagat? Okay? Para po malapit yung mga pinagkukunan nila ng mga pangangailangan nila katulad po sa mga bahay na malapit sa dagat, malapit po sila sa dagat at marami po daw isda. Okay, mahusay. Tumpak, bigyan nga ng 3 bagsak ang inyong kamag-aral. Okay, so, ang mga Pilipino noon ay nilagay nila yung kubo nila or nakatira sila malapit sa mga tabing ilog or sa tabing dagat or sa mga kabundukan kasi malapit dito yung mga taniman, pangingisda, yan yung mga nagiging trabaho ng mga Pilipino noon at nilalagay nila yung bahay kubo na doon sila nakatira kasi andun yung pinagkukunan nila ng mga pagkain upang mabuhay sa pang-araw-araw. Okay, so next naman ay yung sa pagkain. So, kayo ba yung mahilig sa pagkain? Okay, sa tuwing kailan nyo nakikita yung mga pagkain na yan? Kapag handaan po. Okay, paghandaan, gaya Yes, ng opo. mga Yes, pagdiriwang. Okay. So, itong mga picture na to, yung mga pagkain na yan, longganisa, ano yung pangalawa? Embutido. Embutido. Next? Bulalo. Bulalo. Next? Leche plan. Leche plan. At ito, ayan, nakakalito yan. Hindi ba kabisado nyo ba? Merong apritada, minuto, ano yung isa? Ayan, magkakakuli. Kabisado nyo ba yung pagkakaiba nun? Hindi. Okay, si teacher din nalilito. Okay, pero lahat sila ay masarap. So may kita natin yan sa mga pagdiriwang, mga birthday, Pasko, New Year, binyag, kasal. Ayan yung mga kinakain natin mga Pilipino. At alam nyo ba, na yan ay isa din sa influensya sa atin ng mga Espanyol. Okay, no? So ang sasarap ng pagkain natin dahil sa influensya ng Espanyol. Kung wala sila, kung di nila tayo sinakop, wala tong mga pagkain na to. Okay? Kasi nung unang panahon, ang mga Pilipino, yung pagluluto lamang nila ay yung, halimbawa, yung manok, lalagay lang nila sa parang palayok at lalagyan lang ng asin, walang mga pampalasa. Tayong mga Pilipino ay natuto sa mga pampalasa dahil dinala ito ng mga Espanyol at natuto ang mga Pilipino sa mga lutuin gaya ng mga nabanggit kanina, ayan, mga longganisa, embutido, leche plan, yan, yung mga ulam. Galing yan sa influensya ng Espanyol na hanggang sa kasalukuyan ay kinakain natin mga Pilipino. Okay ba? Okay. Mahilig ba kayong kumain? Okay, nasasarap ng mga pagkain, no? Next. Ayan, para sa ika-4 na grupo, maaari na magbahagi, pumunta sa harapan. Yung unang picture po na nakalarawan ay mga laro po. Ito po yung mga laro na nilalaro namin tuwing uuwi po kami
galing sa school. Tapos, pag Friday na po, since kinabukasan po walang pasok, hanggang gabi po kami naglalaro. Tapos kahit po pagod na po kami, nag-i-enjoy naman po kami at masaya. Okay. Sa pangalawang picture po ay classroom po at may mga estudyante. Ito po ay ginagawa din po namin. Dito po kami natututo at masaya po kami kasi natututo kami. Ayun lang po. Ayan, so maaari nang umupo. Napakahusay naman ng ika-apat na pangkat. Okay, so para sa mga laro, no, makikita natin ay may nagsasarang bola, palusebo, ayan, familiar ba kayo dyan? Naranasan nyo na ba? Ayan, so ayan yung mga picture ng piko, patintero, at yung sungka. Ayan, natry nyo na ba yung mga laro na yan? Okay, so ayan ay tradisyon na ng Pilipino na at ayan ay galing din sa impluwensya sa atin ng Espanyol, pati pala yung mga nilalaro nating mga bata ay galing sa Espanyol, no? So sumasaya din talaga tayo no, dahil naglalaro tayo at ayan ay impluwensya ng Espanyol. So sa ang ikalawang picture naman na nakuha ng group 4 ay tungkol sa edukasyon, no? So ang edukasyon ay isa rin sa na binuksan ng mga Espanyol yung formal na edukasyon nung sinakop nila tayo, no? So nung sinaunang panahon pa lang, yung mga Pilipino, ang kanilang magulang lamang o yung nanay nila, yung kanilang teacher at ang tinuturo lamang sa kanila ay yung mga gawaing bahay at yung mga lalaki naman tinuturuan sila ng tatay nila na magmangaso, magtanim, yung mga gawaing pangkabuhayan, no? So, yun yung pinaka nila, inaaral nila kung paano sila mabubuhay, ano yung mga pagkain nila, no? Saan nila kukunin? Kung paano magtanim, paano mangaso, yan. So, bagamat may baybayin sila, yun yung alpabeto nila nung sinaunang panahon, baybayin. Bagamat may baybayin sila, wala silang formal na edukasyon. At noon, pinabuksan ng Espanyol ang formal na edukasyon. So, nagsimula ang formal na edukasyon sa Espanyol, no? So, makita ninyo yung pinagkaiba, no? Kung paano binago ng Espanyol. Noong una, yung sinaunang panahon, nung wala pa yung Espanyol, yung mga magulang lamang, yung teacher ng mga bata, at ang pangunahing tinuturo lamang yung mga gawain pangbahay. At yung tatay naman tinuturo sa mga lalaking anak yung mga pangangaso, pagtatanim, ayan, kung paano mabuhay o paano humanap ng pagkain. Okay? So, yung ngayon naman, yung formal na edukasyon, binuksan ng Espanyol. At ang nangangasiwa dito at ang guro dito ay yung paring praile. Okay? At yung mga Pilipino noon ay tinuturuan sa mga alpabeto o yung 3 R's. Meron tayong 3 R's, no? So, yung 3 R's na sinasabi dito, ang tinuturo ng Espanyol ay arithmetic, reading, and writing. Ayan, so naging formal yung education. Ngunit, ang edukasyon noon ay eksklusibo lamang para sa kalalakihan. Pero hindi naman yan natuldukan na para lamang sa lalaki. Dahil nung lumikos yung mga panahon, nabuksan din naman ito para sa kababaihan, pero hindi nga lang kaagad. Una ay eksklusibo lamang para sa kalalakihan. Ayan, at hanggang sa kasalukuyan ay tayo ay meron ng edukasyon. Ayan. Yung mga klase talaga natutulala. Okay. So, class. So, ngayon meron na tayong edukasyon, di ba? At nag-ugat yan, pinabuksan ng mga Espanyol. Nagsimula sa kanila. Okay? So, ngayon, next naman tayo. Ayan, so dahil natapos na ang mga grupo na pagbahagi, ang gagaling naman, no? Nag-share kayo ng mga inyong karanasan at nalaman nyo ngayon na yan pala ay naging influensya sa atin ng mga Espanyol. Ngayon, bago natin pumunta sa mga activity, meron muna tayong pagdalahat, no? Or yung generalization. Kailangan nyo nating i-summary. Ano ba yung naging lesson natin ngayon, no? Pero, bibigyan ko kayo ng katanungan para maisa-isa natin kung ano ba yung inaral natin para sa araw na ito. Okay po ba yun? Okay. So, para sa una, sino ang nais sumagot? Jackie? Anong panahon tayo nagkaroon ng formal na edukasyon? Ano po? Panahon po ng Espanyol. Okay. So, unang panahon tayo ng Espanyol, nagkaroon ng formal na edukasyon. Ikalawa? Maaari nang tumayo. Ano nga muli ang mga naging impluwensya ng Espanyol sa ating kultura? Ano po, yung mga pagkain po natin, Okay. Pagkain. laro, Laro. edukasyon po. Edukasyon. Okay. So, sino pa? Ano ba yung naging influensya ng Espanyol? Yung Kristyanismo din, Okay. Kristyanismo pang pisal din po, Pisal? binyag, Okay. at kasal po. Okay. Mahusay. Tama. So, ikatlo naman, ano ang kahalagahan ng mga influensya nito sa ating kultura sa kasalukuyan? Sinong nais sumagot? Syra? Anong kahalagahan
kahalagahan ng mga impluensyang ito sa ating kultura sa kasalukuyan. Para po sa akin, mahalaga din po ito. Dahil po natutulungan din po tayo nito sa pang-araw-araw nating buhay. Katulad po nung mga impluensya ng mga Espanyol sa atin tungkol sa mga ulam. Ayun po, napapalawak po ng mga magulang natin yung mga putahe na lulutuin nila at inihain po nila ito sa atin ng masasarap. At yung ano naman po, yung edukasyon po. Kung wala pong naman na edukasyon, dito sa Pilipinas ay medyo mahihirapan po tayong magkaroon ng formal na edukasyon na po. Okay, mahusay. So, ang dami naging impluwensya ng Espanyol at ito ay may mga kahalagahan din sa ating kasalukuyan. So, kasi pag naririnig natin yung Espanyol, naisip natin na puro kasamaan ang ginawa nila sa Pilipinas, di ba? Tama naman yun. Pero, pwede rin natin isipin na binago rin nila yung ating pamumuhay sa mabuting pamamaraan. Hindi naman mabuti yung pamamaraan nila sa pagsakop sa atin. Ang tinutukoy ni Teacher Tin, maaari natin tignan yung pagsakop nila na sa kasalukuyan, ano yung mga mabuting nangyari dahil sinakop nila tayo at yun nga ay nagkaroon tayo ng formal na edukasyon, yung mga laro, yan. So, ayan yung mga mabuting na idulot ng mga Espanyol na hanggang sa kasalukuyan ay naging kultura na natin at nakagawian na natin mga Pilipino or naging tradisyon na rin natin. Okay? Next. Ayan, so para sa panuto, sabihin ng salitang tama kung ang pahayag ay nagpapaliwanag ng impluensya ng kulturang Espanyol sa kulturang Pilipino. At mali naman kung hindi, naunawaan ba? Opo. Okay, para sa unang bilang, sino ang nais sumagot? Saira? Sa huling bahagi ng ika-18 na siglo, maraming aspeto ng pamumuhay ng mga Pilipino ang kinakitaan ng bahid ng kulturang Espanyol. Ang sagot ko po ay mali. Okay, mali. Bakit kaya? Dahil sa huling bahagi po ito ng ika-16 na Okay, mahusay. Ikalawa naman? Nagkaroon ng formal na edukasyon ng mga Pilipino. Tama po. Okay, dahil pinabuksan ng mga Espanyol ang formal na edukasyon, no? Pangatlo? Saira? Sa panahon ng kolonyalismo, walang bahala ng karamihan ng mga katutubong pamayanan ang Kristyanismo. Mali. Okay, bakit kaya? Dahil hindi naman po nila isinawalang bahala. Okay, hindi nila isinuwala. Mahusay. Niyakap pa nga nila to no? Kasi nakita na talagang sumunod sila at naging maraming Pilipino ang naging natuto sa pamumuhay sa paraang Kristyanismo, no? Talagang nasakop nila tayo. At sa kasalukuyan, nabanggit ko nga kanina na halos 78% ng mga Pilipino sa Pilipinas ay Katoliko yung kanilang relihiyon. Kung bibilangin ninyo, no, 78 minus 100, no? 22 na lang yung natira, yun na yung Muslim at yung ibang relihiyon, halos lahat Katoliko. So talagang matagumpay ang Espanyols na sakupin ng Espanya at gawing pamumuhay na pamaraang Kristyanismo. Okay? Pangapat? Ang mga praile ang guro sa panahon ng Espanyol. Tama po. Okay, tama. Ang mga praile, ang guro sa panahon ng Espanyol. Sino naman yung guro nung wala pa yung Espanyol? Yung Mga magulang lang po. Okay, at ano nga muli tinuturo sa kanila? Sa lalaki po tinuturuan makaso, tapos sa may babae naman po Okay, tinuturuan Ayan, mga kung paano sila mabubuhay, no? So, panglima, panghuli? Saira? Bago po nang dumating ang mga Espanyol, ang mga Pilipino ay nagtayo ng mga tirahan na malapit sa mga baybayin at tabing ilog. Tama po. Okay, mahusay. So, okay, para sa panuto, basahin ng sabay-sabay. Para sa apat na grupo, sa isang malinis na bond paper, gumawa ng poster na nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabagong kultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol sa ating kasalukuyan. Ipaliwanag sa harapan kung paano ito nagpapakita ng kahalagahan sa mga pagbabagong pangkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol sa ating kasalukuyan. Okay, so para sa apat na grupo na ginamit natin kanina, yun din yung gagamitin natin ngayon. So gagawa kayo ng poster na nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabagong pagkultura sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol sa ating kasalukuyan, ha? Ngayon, para sa inyong rubric, gawin itong gabay, no, bago kayo gumuhit. So bibigyan ko kayo ng 5 minuto.
Ayan, so bawat grupo talagang napakahusay ng inyong mga binahagi. Bigyan nga ng 3 bagsak ang bawat isa. Okay, at sabihin sa sarili, ang galing-galing ko. Ang galing-galing ko. So para sa takdang aralin, maaari ninyong kopyahin na ito at isasend na lang ni teacher sa ating GC yung picture na to or maaari nyo na rin namang isulat. Okay, simulan na? Ayan, naunawaan po ba ang ating inaral? Opo. Okay, huwag kakalimutan yan ha. Ngayon, dahil tapos na ang ating klase, talagang naunawaan naman na hindi po ba? Opo. Okay, so nasulat na ba ang takdang aralin? Opo. Okay, tapos na, no? So, maraming salamat sa inyo, Grade 4 Makabayan. Bukas na muli tayo ay